ka, sinama mo sa edad na 13, mag-aaral ako ng high school, and so on and so forth. Nakalista na yan, struktura ko maganda. Pero hindi, ano ba talagang plano ng Lord sa akin? Ano ba yung layo? Personal na pamumuhay, kinakailangan dumirekta sa Panginoon. Alam po ninyo, hindi po ako nakatulog ng buong gabi. Muli kami galing sa church mga 9:30. 9:30. So, ginawa ko yung mga ritual ko para makatulog. Yung ritual ko ako naliligo ng mainit na tubig, umiinom ng mainit na gatas, tapos po ay natutulog. Pero nung mga ito, hindi ako nakatulog. Inisip ko kung bakit. So, nagkaroon po ng flashback. Dati po, pag hindi po ako makatulog, tatlo lang po yung aking ginagawa. Una po, isipin ang problema. Hindi ka talaga makakatulog. Ano? Pangalawa po, ay kapag ako ay gumagawa ng kasalanan, noon, hindi po ako natutulog noon. Dahil puro kasalanan ginagawa ko. Pangatlo po, pag ako po ay nag-i-internet. Pero ito pong time na to, hindi po ako nakatulog, hindi po dahil sa tatlong bagay na yun. Hindi po ako nakatulog dahil kinakausap po ko ng Panginoon. Alam niyo, yun po yung pinakalanos ko. Yung hindi ka patulogin ng Lord dahil gusto kanyang kausapin. Naranasan na po ba ninyo yun? Na talagang ini-impress sa'yo ng Lord, usap tayo. Parang boyabonda lang, ano? Usap tayo. Na malayang-malaya ka sabihin sa Panginoon yung laman ng puso mo. Malayang-malaya ka sabihin sa Panginoon na susumbong ka, umiiyak ka, sinasabi mo sa Kanya, Lord, ito yung plano ko eh. Tama ba yung plano ko? Naka-inline ba sa plano mo? Kung hindi, Lord, tanggalin mo, then ayoko mapahama. Ang ganda po. Sana wag mo kayo patulogin ng Lord naman. Pangalawa po, ang layunin ng Diyos o plano ng tao pagdating sa paglilingkod. Ano ba ang mas nananaig pagdating sa paglilingkod? Ang layunin ni Yahweh, ang layunin ni Jesus, o ang sarili nating plano? Old and New Testament po, ang mga propeta po, ito po ang ginagawa. Bago sila gumawa ng plano, kakausapin muna nila si Yahweh. Prophet po including yung mga judges at yung mga kings. Bago sila mag-implement ng isang rules, regulation, or mag-implement ng mga panuntunan sa loob ng kanilang bayan, ang unang gagawin nila, tanungin si Yahweh. Of course, alam po natin na nakapanahunan po ng mga propeta, audible voice, naririnig po nila ang tinig ng Lord. Audible voice siya. Pagtungtong naman po ng New Testament, ganito po ang sistema. Ang mga apostol, ang ginagawa po nila, nag-prayer and fasting po sila. Pag sila po ay gagawa ng isang major decision. Naalala po ninyo nung si Judas ay nagbigti. Isa na lang sila at kinakailangan kung dating 12. Meron silang pinagpipilian. Si Matias at si Barsabas, sama ko doon, Bernabe. Anong ginawa po nila? Sila po ay nag-spend ng prayer and fasting. Ipinanalangin po nila ng gusto, Lord, sino ba sa dalawang ito ang kaloob mo na maging kabahagi ng pagiging apostol? Tagapagpahayag na yung salita. At in-impress po sa kanila ng Lord na si Matias. Kaya lang ngayon po, kakaiba na, Wala lang pray. Mag-decision na tayo agad. Urgent eh. Pero lang po ninyo, yung urgent na decision, minsan, permission. Yung urgent na decision na ginagawa natin, minsan, kapahamakan. Bakit po? Dahil sa urgent decision na ginagawa po natin, ang nananalo, yung plano ng tao, hindi yung layunin ng Diyos. Kung bakit po isinuna po na
sinulat ni Haring Solomon ang Proverbs chapter 19 at yung verse 21 na yun ay naranasan po niya. Naranasan po niya yun. Na sa kanya po paglilingkod bilang hari, ang naglilingkod po, ang mga naglilingkod po sa kanyang harian, minsan meron po mga iba't ibang layunin. Noong panahon po ngayon, napakayaman po ng bansang Israel. Sabi ko nga po sa inyo, walang kwenta yung tila, sapagkat ang ginagamit po nilang mga sandok, palayok, ay puro ginto. Kaya noong panahon na yun, ang tanong ni Haring Solomon, ano ang iyong dahilan ba't ka naglilingkod? Yun ba'y dahil sa kayamanan na kukuha mo? Yun ba'y dahil sa honor, fame, at success na may bibigay ko sa'yo? O ikaw ay nanalangin kay Yahweh at ikaw ay pinalaga niya bilang kaanili ko sa kaharian ay pinagkatiwala sa akin. Nagkamali din po si Haring Solomon. Kahit siya po yung pinakamatalinong tao sa buong mundo, sumunod lang kayo. Yun po yung mga pagkakamali po niya. Mga pagkakamali na kung saan ay nagkaroon po ng pangit na resulta sapagkat yung kanya pong mga nakuha ay nagrebelde sa kanya. Tayo po lahat ay naglilingkod. At tayo po yung mga kanya-kanyang plano, walang masama doon. Meron na tayong tinatawag na vision, goal, purpose. Pero I believe so na ito pong ating po nilalakar na system ay bunga po ng panalangin. Yan po yung sistema na binigay ng Lord upang lakaran po natin at ang hindi po sumunod ay naiiwan at minsan po nababansot at kung minsan namamatay sa spiritual na katayuan sa Lord. Isa pa po sa mga tinatawag pong katangian ng isang mabuting naglilingkod. Tingin niyo ano po kayo? Bukod sa ikaw ay may karunungan na. Kaya lang ang tanong, paano ba nag-manifest ang wisdom sa isang naglilingkod? Ang ganda rin po ng sinabi ni Haring Solomon, ang kalinahunan ay tanda ng kakalimuhan. Ulitin ko lamang po, ang kalinahunan ay tanda ng kakalimuhan. Yung mga naglilingkod po na hindi po nag-react immediately, yun po yung mga matatalino. Yung mga naglilingkod na kahit na marami ng problema, ay hindi pa rin po sumusuko, yun po yung mga matatalino. At yun po yung sinasabi ni Haring Solomon na dapat mag-manifest yung wisdom sa pamamagitan ng self-control. Pagpipigil sa sarili. Yun po ang isang tanda na ikaw ay kinakasihan ng karunungan ng Diyos. O hindi ka naman ibig sabihin na maging patay na bata po kayo. Nataraw kayong bato na kahit may sunog na naagayan po yun. Hindi po yun ang ibig sabihin ng kalingalingan. At alam ko na intindihan po yun. At pangatlo po, by the way, pinag-uusapan natin na layunin ng Diyos o plano ng tao. Many are the plans in a man's heart, but it is God's purpose that prevails. And lastly, ano ba ang masusunod? Ang layunin ng Diyos o plano ng tao pagdating sa pagpili ng makakasama? Ano ba natin? Makakasama sa buhay. Sino rito gusto mag-asawa yung kasama? Ang mahina? O sino gusto mag-asawa yung tasang kamay? Amen. Ang bira! May asawa na, tumaas pa yung kamay. Walang ganun. Magpapakasal ulit. Very good yun. Diba? Alam po niyo, dalawa po ang pinaka-desisyon. Major decision na gagawin ng isang mananampalataya. O ng isang tao. Una po yung siguraduhin po na yung kanyang eternal destiny. Heaven or hell. Yun yung una eh. Pangalawa, yung eternal na makakasama niya. Yung habang buhay na makakasama niya. Kaya nga po, napakahirap na ikaw ay magkamali.
Tama po ako. At huwag na huwag po kayong magkakamali. Kasama po ako doon. Kasi sa desisyon na gagawin po natin, dapat ang masunod ang Diyos, hindi po tayo. Haring Solomon po, ulitin ko, matalino kasi siya. Kahit anong talino niya, nagkamali pa rin siya. Hindi ko lang po alam kung itong Proverbs na ito ay naisulat niya, kalagitnaan na meron siyang 500 asawa. O kaya naman, naisulat yung Proverbs, siya ay merong 115 concubines. Kasi po, lahat-lahat meron nung 700 asawa, si Haring Solomon, at meron nung siya 300 concubines. So in short, naisulat po niya ito based sa kanyang experience at sinusulat niya para hindi natin gayahin. Kung hindi ito po yung maging guidelines natin na sabihin, kayo, huwag niyong gagayahin ng aking ginawa. Nagkamali ako kahit na ako na yung pinakamatalino ng kapanahunan na ito. 1,000 asawa. Ngunit pagkakamali. Kaya ang sabi ni Haring Solomon doon sa Ecclesiastes, isinulat naman ngayon, ano na siya, uugod-ugod na. Kaya nga bandang dulo doon sa Ecclesiastes, di ba? Lahat ng ito'y walang kabulungan. Lahat ng aking nakamtan, ng mga karunungan, ng maraming asawa, maraming karyarihan, naging sikat ako, walang kwenta ang lahat ng bagay na yun kung wala ang Diyos sa akin. How much more ang desisyon na ito? How much more ang desisyon na ito ay hindi natin seryosohin. Kumbaga, ang sundin natin yung plano natin pagdating sa pagpili ng mga kasama sa buhay. Kayo mga kabataan, ngayon pa lamang ay akin na kayong binibigyan ng magandang paalala na kung kayo'y pipili ng inyong mapapakasawa ay dapat sa loob ng Diyos. Hindi lang pinili nyo dahil wapo at maganda, matalino at mayaman. Kung hindi pinili nyo dahil sila ay binigay ng Diyos sa inyo. Ako? Sabi nga po ng Kawikaan muli, ang bahay, lupa, ari-arian, at kayamanan ay namamana. Subalit, ang mabuting may bahay ay bigay ng Diyos. Proverbs 19:14. Ilugan na ninyo sa mga gustong mag-asawa. Ilugan niyo ng todo-todo. Mga 5 bilog. Babasahin ko po niya, namamana sa magulang ang bahay at yamanan. Ngunit si Yahweh lang ang nagbibigay ng mabuting may bahay. Sa English version, prudent wife. Pag sinabing prudent, pag sinabing mabuti, yung asawa, particularly babae yung tukoy dito eh. Nga kapag nakita mo yung babae, wow! Diba? Talagang sasabihin mo, Lord, siya yung katadyang ko eh. Diba? Ang mga lalaki meron niyang kulang na tadyang. Dahil hahanapin niya yung tadyang niya. At pag nahanap niyo, makumpleto na ang buhay niyo. And you will live happily ever after. Retail pala, no? Hindi po, totoo po yun. Pag nakuha po ninyo, yun yung pong mga katadyang, sigurado po yun. Sobrang sayaw ko nito. Pero, kung malungkot yung mga hindi pa natatakbuhan. Sapagkat kapag hindi ko kayo, pag di kayo masaya at malungkot kayo, yung katadyang yung